You're tuned in to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. At kayo nga po'y nakatutok pa rin dito sa ikalawa na oras po ng ating pinakabagong programa. Yan po ang Heart Speaks. Dito pa rin, syempre, ang inyong lingkod na si DJ Alex. At ang ating oras, 8:31 on the clock. Marahil lang iba sa inyo nagbabago, naninibago. Anong nangyari? Nasaan na yung nice to meet you. Well, ito na po yung bagong kapalit, no? Syempre, mas pinabongga, mas maraming sorpresa at pasabog. At nako, dito syempre talagang mas maisa sa puso natin ang bawat istorya na ating mapakikinggan mula sa inyo mga ka-vibes. Dahil ngayon na nga ang nakatakdang oras at pagkakataon para ating madinig ang istorya ng ating caller ngayong gabi. Kaya naman tawag na kayo sa 0954-406-1967 at kung nakaka-relate kayo dun sa ating thought for tonight, kung kaya mo bang yakapin ng isang tao kahit na hindi mo na siya mahal. Let's say, kayo alam mo yan, nag-break na, naghiwalay na, tinapos yun na inyong relasyon, matagal na, or just very recently, pero hindi pa rin makamove on ng isa sa inyo, diba? At may umaasa pa rin. Ikaw ba, kaya mo bang pagbigyan yung sarili mo na yakapin mo kahit wala ka ng feelings? Or baliktarin natin, kaya mo ba na, alam mo yon, yakapin pa rin ang isang tao kahit na alam mo na wala na siyang nararamdaman para sa'yo at maaaring napipilitan na lamang siya. Aray, ang sakit naman. Eto, may caller na tayo. Let's see. Sino ba ito? Hello? Good evening. Hello? Hello? Ay, ayan. Hello. Hello to you as well. Kumusta ka? Anong pangalan mo? At saan ka ba natawag ngayon? Saan lugar? Hello? Parang medyo mabagal ang ating reception. Naririnig mo po ba ako ng maliwanag at maayos? Yes po. Ayan. So yes po, DJ Alex. Naririnig po. Ayun. Ano ang iyong pangalan at saan ka natawag ngayon? Hi, DJ Alex. I'm Seth po and taga-Angono, Rizal po ako. Ay, kumusta naman kayo dyan sa Rizal nito mga nagdaang araw dahil syempre naging maulan, ang daming lugar, no? Ang talagang binaharin. Kumusta kayo? Okay naman po, DJ Alex. Hindi naman po napuruhan although may onting baha pero hindi naman po pinasok. Ayun. What about ang family? Ikaw ba, kasama mo ba sila sa tahanan? Yes po, kasama ko po sila. Ayun. O, ingat kayo dyan, okay ha? naman po. O, balita ko yung isang bagyo, umexit naman na ng Philippine Area of Responsibility. Sana wag na siya magbalik. Di bali nang yung ex magbalik, di ba? Pero yung mga bagyo-bagyo, nako, yan ang dapat pinapalaya sa buhay. Yung ex pwede pang maging marupok dyan eh. Ikaw ba, single ka ba ngayon? O may ex na, ano ba? Recently single po. Ayun na nga, umexit na rin ang Philippine Area of SEF. Of responsibility. Aray naman, teka lang, bagyo yung pinag-uusapan, biglang natawid tayo sa jowa. Paano ba to? Sige na nga, maulan pa naman, ang sarap pagkwentuhan ito. Gaano ba ka-recent itong recently single mo? A couple of months na rin po, DJ Alex. Mga, I think, 3 months, 4 months. Ay, bago pa yan. Bago pa yan no? So, ikaw ba, kung isasalarawan mo sa percentage, ang success rate ng iyong pag-move on, nasa ang level ka na kaya ngayon? So far po, moving on, maganda naman po yung progress ng pag-move on. Mga ilang percent na kaya? Mga 75, ganun po. Ay, masang awa. Muntik nang bumagsak. Sige na nga, ikaw Pero at least aminado ka sa sarili mo. Ay, kapag kaya tayo nung di ba, nung nag-aaral pa tayo sa school, kapag naka-receive tayo ng mga line of 7 para sa atin, palakol na yan, di ba? Umiiyak tayo. Opo. So kumbaga ito, nandun ka sa level na sige, nakaka-move on, pumapasa naman tayo dun sa level ng pag-move on, pero still, not so good. So may mga times pa rin naaalala mo siya. So sige. Opo. Sige, Minsan Seth. po natatamaan ng ligaw na relapse. Ayun na nga, minsan nagiging 74.4. Ayun na nga, relapse malala, lalo ngayong tag-ulan. Kaya mag-relapse din tayo at i-throwback natin, no? Saan ba nakilala ito? Namit ko po, from a friend of a friend, Okay. actually. So, nakilala ko siya
Actually, ang funny pa nga DJ kasi, ah, actually yung type ko, yung friend niya. So, Ah, okay. oo. Pero yung friend na yun is, umalis na ng country ta's parang kami yung naging close after that. Ayun. Mm. So, ibig sabihin parang ano ba ito? Can we say na parang na-divert yung iyong attention from the friend to this person na itatago na lamang ba natin sa anong pangalan? Itago na lang po natin sa ano bang common? Ano na lang, A na lang, A gano'n. Ayun naman. Eh! O sige. So, na-develop ka at na-fall kay A. Hindi ba parang medyo Opo. alanganin to? Alam ba ni A dati na may crush ka dun sa barkada nyo? Opo, alam naman niya. Pero Ay! wala na kasi yung barkada so parang parang ke-verba niya gano'n. So kay A na napunta yung atensyon. Pero paano naman yung tinanggap ni A? Siyempre nung kayo na yung nagka-developan, wala ba yung jealous factor na, di naman talaga ako yung first love mo, iba naman. Wala naman ganon. Very open naman kayo. Meron naman po. Meron naman po nung una pero parang a couple of months po wala na agad. Ah, Mm. so parang pabebe-bebe lang. Kumbaga you were Opo, successful enough to prove to A na ikaw na talaga yung mahal ko, bebe. Tama na, huwag ka na magselos, no? Tapos relapse. opo. O sige, ano naman nagustuhan mo dito kasi kay A? Bakit ganun na lamang kadali sa'yo para, alam mo yon malimutan na yung pagtingin mo kay friend at na-shift na bigla dito kay A? Ano bang meron siya? Siyempre po unang-una siyempre mabait and at the same time Hmm. po, ang gusto ko po kasi matalino sa'kin. Siya mas matalino siya sa'kin, parang magna cum laude siya. So parang, lalo akong nabighani gano'n. Yes. Nako, ang Ah, mga cum laude na yan, yan na ang mga bagong ano, 'di ba? Mga pogi, magaganda. Yan ang mga ideal sa panahon ngayon. Kasi na ano mo ba 'yun, Sef? Yung minsan pag may kausap kang tao, yung parang kahit gaano siya kaganda, kahit gaano siya kapogi, parang turn off, no? Pag yung mga pananaw sa buhay, parang, ha? Yung totoo. opo, mahirap pong sabayan yung gano'n na, hindi tayo mag-meet parang intellectually, parang Yes. gano'n. So, kayong dalawa ni A, you'd say na talagang magka-wavelength naman kayo, matalino, gusto mo siya intellectually? Opo, magka-vibes naman. Siyempre po attracted talaga ako, magandang-maganda naman si Ili. Ayun Parang na nga. beauty and brains. Ayun na nga, beauty and brains itong si A. Mm, So, parang nese na ang lahat. opo. Okay, so paano ito? Paano umabot sa punto na nagkaaminan kayo? Kasi syempre, all this time, alam ni A, ang type mo yung barkada nyo eh. So, paano nag-shift? Paano mo sinabi at inamin sa kanya na ikaw na yung type ko? Actually, DJ, parang sisimula, kapa-kapa lang muna, parang Kapaan ano, agad? parang Hindi, joke lang. O sige, kapa. O tapos? parang hypothetical lang tatanungin niya, "Paano ko ikaw yung gusto ko?" Parang gano'n. Ah, Tapos o tapos? minsan, nagpapabebe siya, ayun. Tapos hanggang sa naging seryoso na parang ginawa ko na seryoso yung tanong after a few months na parang ligawan phase parang gano'n. Sabi ko, "Ikaw talaga gusto ko, eh, paano ba 'yan?" Sabi Ay! niya, "Oo." Grabe naman, kinikilig naman ako. So, una, Binoy Abunda mo. Hypothetical question only, 'di ba? Opo, Tapos, 'di ba, tinrial and error. Kumbaga sa anong tawag doon yung mga trial version ng app, yung kunyari, 'di ba, ipapasubok mo muna, opo, sasabihin mo muna, ano kung type kita? Tapos titingnan mo yung reaksyon. Magaling ka rin opo. no? Gusto mo rin yung paglalagpakan mo, ano no, malambot. Ayaw ma-injury. So anong nangyari? Hindi ba niya parang tinukso uli na, niloloko mo lang ako, hindi ka naman seryoso eh. Paano yung naging pag-atake? Ganyan po yung simula parang, "Hindi ba ako seryoso yan, eh, parang ano, Oh, eh, tapos? gusto mo nga yung kaibigan ko, eh." Yung gano'n. Naku, siyempre, no? Naku ba naman, ang tao pa naman kapag may general knowledge yun tungkol sa past mo, di ba? Lalaro-laruin ka Opo, niyan. Lalo at nasanay din talaga siya na nung una-una, binibiro mo. Tapos eto na, opo. nagkatotohanan na. So when did A finally realize that you were being serious about your confession? Sinabi ko lang po DJ Alex na eto same kami ng gusto, same kami ng
yung pananaw sa buhay, ganyan. Sinabi ko nagkakasundo kami kapag, ganitong singer yung pinapakinggan namin, ganyan. Hmm. Parehas kaming gumagala kung saan, ayain ko siya, ayain niya ako, sige, tara. So, parang sinabi ko sa kanya na nafa-fall na ako sa kanya kasi we share a lot of same things. Oo, parang yung ano lang yan, eh, Opo. sabi mo nga, you listen to the same artist, Coldplay, ganong level, yung parehas Coldplay. Parehas magyayakapan. Parehas magyayakapan, pero sure naman ako kung makukuhanan kayo nung camera. Hindi naman kayo magtatagong level, no? Hindi Kasi naman proud ka po. doon sa naging pagmamahalan ninyo. Opo, At walang proud na tinatapakang proud. iba. Wala naman po. Ayun. So paano? Kasi 'di ba, okay naman kayo, nagkaaminan na kayo. So how was the beginning, 'di ba? The first few months of the relationship. Nakailang taon ba kayo nitong si A? Naka 1 year and 7 months din po. Uy, ang tagal din parang kami nung ex ko. Ay, taray. So Ay, ano wow. nangyari? 1 year and 7 months, hindi naman tatagal ng gano'n, 'di ba? Kung wala rin talaga kayong naging malalim na pagsasama. So paano yung naging unang, alam mo yung mga buwan ng inyong relasyon at ano yung naging mitya? Bakit umabot sa puntong kailangan maghiwalay pa kayo? Well, DJ nung first ano po, nung first part po siyempre mahirap kapaan talaga kasi first boyfriend niya ako, first girlfriend ko siya. So, parang na hindi namin alam kung anong gagawin. Minsan aminado din naman ako na may pagka-childish din, which is I think part naman na siya. So, hanggang sa na-work din namin yung gano'ng aspect ng life namin, naka-adjust Mm. naman tapos naging loving relationship naman po siya. Ayun. Kumbaga, Mm. you guys did not just age together na pagtanda in terms of years, pero you also, grew in terms of maturity together. At in-explore nyo yon. Sabi mo nga, may parte dyan na childish pa. Paano mo nasabing childish? Ano yung parang seloso ba? Yung konting bagay lang, away agad? Opo, parang gano'n. Minsan hindi lang mag-chat kasi either nakatulog, galit na, yung parang Sino gano'n yung po. Miss ganon? Ikaw o siya? both po. Ay, totoo. Hoy, matulog din kayo mga bata kayo Grabe, sana ChatGPT na lang yung ginawa nyo para anytime na gusto nyo mag-reply, magre-reply sa inyo, 'di ba? Parte yan ng pagjojowa ng totoong tao. O so sige, paano nyo na-workout yon eventually na? O sige, intindihin kita na nag-grow naman kayo sa aspeto na yon, no? Sabi mo nga. Ah, ang siyempre ano po, ga parang naisip din namin na ang petty naman ng ganitong pag-aaway, parang hindi naman siya worth it pag-awayan, bakit pa natin pinag-aawayan, gano'n. Eh, ako rin naman po, nagcha-charge din naman ako, natutulog din naman ako, parang, "'Di sige na, ano na, let go na yan." Oo, napagod din kayo Opo, eventually sa kaaway. So, syempre, sabi opo. mo nga, 'di ba, na-realize nyo rin eventually na petty lang yung mga bagay na pinag-aawayan nyo, yung nakatulog lang, di nakapag-reply. Pero ano yung naging mas malalim na dahilan kung bakit nagbago yung dynamics ng inyong relasyon? Ayos po. So, ang nangyari po kasi niyan, ano po, we're both working po kasi for the same, office. So nasanay kami na laging magkasama, laging, papasok, pauwi kami magkasama, hahatid ko pa sa bahay nila. Laging yun po yung dynamics namin during that time. Until parang, ako po we both decided na mag-aral ulit. Tapos, ako naman po lumipat na ng ibang work. So dun po medyo nagulo na yung dynamics namin. Ayun, kumbaga nasanay kayo all this time na magkasama kayo, you rely, you depend on each other sa bawat desisyon na gagawin sa trabaho. Pero nung nag-pursue na kayo ng ibang mga bagay, like what you said, tama ba, nag-aral kayo? Ano bang pinursue ninyo dito? Opo. Post-grad studies na po. Ayun, parehas kayo, pero different schools na, tama Opo. ba? And, same school po kami ngayon pero ako po, may work pa siya po na ibang work na rin po yung sa kanya. So you no longer work for the same company. But let me ask, doon sa inyong Opo, masteral to, 'di ba? Magkaklase opo. pa rin ba kayo or different classes na yung tinitake ninyo? Buti na lang po hindi kami magka-classmate.
Ayun, kasi I also had to ask dahil factor diyan yung siyempre sabi mo nga dati magkasama kayo sa work everyday, 'di ba? Tapos biglang nagkahiwalay kayo because of the new job na meron kayo respectively, 'di ba? So ang Opo. tanong ko doon, kung bang nagkikita pa rin kayo regularly sa inyong masteral classes, yung pala hindi na rin. So factor na rin talaga yung nagkalayo ang inyong landas. So paano? Opo. Nagkalabuan na ba nung naghiwalay? Kasi 'di ba sabi nga nila, kapag naghihiwalay ang dalawa, mas lalong tumitibay. Pero yung inyo, anong nangyari? Ang nangyari po sa amin dito kasi po, siyempre po ako magba-balance ng work, siya din po magba-balance ng work ta's mag-aaral pa. So, ang laking nakain po, yung tinatawag nilang bebe time, talagang Oo. nakain po yung oras na yun. So, talagang nawala yun at the same time, ayan na nagsisimula na yung tampuhan, nawala na time for each other. Nung una po nakakayanan pa, pero nung tumagal na po yung laging gano'n na yung system, parang parang may times na umaabot po na mapapaisip siya, mapapaisip din ako na, "May jowa pa ba ako? May boyfriend or may girlfriend pa ba ako?" Parang gano'n po yung umabot po sa point na gano'n. Ayun. Alam mo hindi ko naman kayo masisi kasi siyempre that's your own and personal experience, kayo ang nakaramdam niyan. Pero just comparing 'no, yung mga petty, sabi mo nga na bagay na pinag-aawayan ninyo dati, yung hindi lang yung habang nagcha-charge, nakatulog lang, hindi nakapag-reply, nag-away. Parehas lang din naman kayo ng ginagawa kung tutuusin. Parehas lang din naman ninyong hindi sadyang nagagawa iyon sa isa't isa. And then now, na medyo nag-mature na kayo, 'di ba? Fast forward doon sa inyong masteral, kung tutuusin parehas din naman kayo nag-aaral. Parehas din naman kayo Opo. may trabahong iba. 'Di ba? Pero naging ano pa rin ito, naging mitsa pa rin for you guys to take these things against each other. Bakit? Sa tingin mo, meron bang isa sa inyo na hindi nakaintindi na sana naging mas malalim yung understanding para doon sa kanyang partner? Or would you say talagang iba lang parehas yung priorities ninyo at the time na naging kayo nung time na yon? Nagkaroon po ng point na naging priority po talaga yung study. Kasi talagang yung day na siyempre po matapos na ano, magtuloy-tuloy yung studies, talagang yun yung naging priority to the point na kasi po DJ Alex kapag nagcha-charge lang kasi parang ilang hours lang, yung gano'n, eh. Ah. Umaabot na kasi ng matagal na hindi ko siya name-message or hindi niya ako name-message. So, talagang yun na yung simula po yun po talaga yung mitya nung away, ibang ibang level na ng away. Yun. Ang ganda ng naging comparison natin 'no, kasi 'di ba dati from petty, kung tutuusin parehas lang din naman kayong, 'di ba not intentionally nasasaktan ng isa't isa. Pero sabi mo nga noon, yung pagcha-charge naman ng cellphone ilang oras tapos na 'yan. Kaya Opo. yung away gano'n lang din kabilis ma-resolve. But now it's totally different dahil mas malaki na yung responsibilidad habang tumatanda. Mas mahaba na rin yung ginugugol ninyong oras para dun sa iba ninyong mga priorities at minsan hindi naiintindihan. So between the two of you, sino ba sa tingin mo yung hindi mas nakapagbigay ng oras nung mga panahong kailangan sana yung partner? Was it her or you? Medyo aminado naman po ako na may pagkukulang din naman po ako din, DJ Alex. Mhm. Oo. Na may times po na tatawagan niya ako ganyan ta's hindi ko masagot kasi naka-silent pala yung phone ko ganyan, na nagbabasa, parang gano'n po. Kaya Yun. Mm. opo. I mean, ano naman po, kampante naman po ako sabihin na may pagkukulang din po pero for me naman po parang it takes two to tango din naman. Ang kaya alam ko po na both po kami may pagkukulang with each other. Yun. Kumbaga, ikaw, yun nga, yung mga manifestation lang nung kulang na oras na nabibigay mo sa kanya is yung hindi mo na nasasagot yung tawag. Pero for sure, may fair share din naman siya, syempre, ng mga pagkukulang doon sa inyong naging relasyon together. So, how did it come to that point na nasabi niyo sa isa't isa na maghiwalay na lang? Sino ba ang nag-initiate ng breakup? It went to a point po na na magkasama po kami nun, magka-date po kami nun actually. Tapos parang nung time na po na yun since iba din kami ng bahay, ah, nag
parang nagsabi lang siya na parang nakakapagod na, ganitong setup, away bati, ganyan. Tapos parang ako rin po parang sabi ko, "Oo, nakakapagod na nga." Ganyan. So, parang inano ko na din na ano, ako na po nagsabi na medyo ano na, parang for me kasi DJ parang ang toxic na ng gano'n. So sabi ko, "Let's end this na, hindi ko na kaya na paulit-ulit na gano'n na yung setup natin. Lagi na lang nag-aaway, ganyan. Lagi na lang bakit ganito yung ano, imbis na tinutulungan natin isa't isa, hindi na, sige na, ano na tayo, i-end na natin 'to kaysa mas lalo pa nating saktan yung isa't isa." Yun. So, ibig sabihin nung time ba na magkasama kayo, was it planned na maghiwalay na? Did it already come to your mind many times before the actual day of the breakup? Nahihiwalayan ko na to? Or was it a decision that came to your mind abruptly? Alam mo yon, yung bigla na lang, tapos sinabi ko na lang kasi that's what I felt at the moment. Pero it wasn't planned. Or dineliberate mo ba yon before breaking up with A? Ano po, may times na po na 'pag nag-aaway kami, siya mag-i-initiate ng maghiwalay na lang, parang gano'n po. Kasi nga po 'di ba wala na kaming time for each other, so napapadalas na Mm-mm. yung away-away. So mag-i-initiate na siya na, "Oh, maghiwalay na tayo," ganyan, "Ayoko na." So siyempre ayoko naman, ta's bati ulit. Tapos parang napagod na po ako, ako na po nag-initiate na, "Tama na, eh, ano na, gano'n na naman ulit 'to, magbabati na naman tayo ta's mag-aaway na ulit, ayoko na." Oo. Alam mo the thing with most people, especially women, no? Kasi they tend to be more emotional pagdating sa mga away-away. Alam mo yung sa halip na maging straightforward, ang dami pang pabebe. Ang dami pang palabok. Yung minsan gusto lang naman ng oras, 'di ba? Galing sa'yo. Gusto lang naman ng bebe time. Pero kailangan humantong sa punto na wala na, ayoko na, mag-break na lang tayo. Pero alam mo yun, hindi naman talaga minimin nung tao na yun na gusto nang makipaghiwalay. Parang ano yan, code name yan, secret word yan sa, uy, lambingin mo naman ako. Pero syempre, ang dating noon dun sa partner na pinagsasabihan, hala, gusto na akong hiwalayan. Until sabi mo nga, napagod ka. At nung time na pagod at nag-boiling point ka na, ikaw na yung nakipag-break. So, ang tanong ko ngayon, paano na nag-react si A doon? Kasi many times, di ba, siya ang nag-bring up noon, siya ang nagsabi. Pero ano yung nakita mong reaction niya nung time na yon? Nung reaction po na time na yun, siyempre po both po kami naiyak actually, na ano, na kailangan dumating sa point na yun. So, tapos po, nung time na rin po na yun, nung time po umiiyak kami pauwi sa sarili naming bahay. Tapos nag-message po ako na firm na yung decision ko, ayoko na. Kasi parang papunta na po siya sa pagiging toxic, parang hindi na tama na gano'n. So sinabi ko po na ayoko na, ano na, firm yung decision ko. And at that time po parang, nag-message din po siya na na yun nga daw parang feel niya hindi siya natatrato ng tama. Tapos sabi ko parang, "Oo, may pagkukulang ako pero hindi mo rin naman deserve na hindi ka tratuhin ng tama, and if hindi ko yan nabibigay sa'yo then it's sad na we have to end this relationship na." So, ibig sabihin siya, meron ba siyang pagtutol? Or nag-go with the flow na lang din siya because she also thought yun na yung best for the both of you? Or medyo may alam mo yon, merong pagharang dun sa naging desisyon mo na, teka lang, hindi naman yan ang gusto ko eh. Ang gusto ko, bigyan mo ako ng oras, bigyan mo ako ng ganito. Na-feel mo ba yon na hinaharang pa niya in a way na medyo nagbe-beg pa? Or nakita mong nag-go with the flow na rin? Nakita ko po DJ Alex na go with the flow na rin kasi may times din po na ano, na 'pag magkasama kami wala lang, ang ano na, ang parang stale na po yung relationship during that time. Oo. Ngayon 'no, ang tanong ko sa'yo kasi siyempre, 'di ko alam ang statistics dito pero for sure, maraming mga taong nasa relasyon, minu-minuto, kada oras, may naghihiwalay sa mundo. So kung may nakakarinig man ngayon, Sef, 'no, na recently has gone through a breakup or kahapon, kanina, ngayon umiiyak, bine-breakan ng jowa, 'di ba? Yes. Minsan ba masasabi mong
kaya natin iniiwan ng isang tao dahil hindi na natin sila mahal? Or kahit na mahal na mahal na mahal mo ang isang tao, pwede pa rin umabot sa punto na iiwanan mo at hihiwalayan mo. Ikaw, alin doon ang pinaniniwalaan mo? Ang pinaniniwalaan ko po dun sa DJ Alex, ano po, kahit mahal mo na sobra yung tao, may puwede pa ring umabot sa point na hihiwalayan na. Kasi po parang ano, kapag it's either po, kung mahal mo yung tao, you'll have to let them grow. You have to see them parang blossom to a different person. And if hindi ka man part dun sa destination niya na maggo-grow siya ng gano'n, then I think it's still love po to let go of that person. That's very beautiful what you just said, Seth, no? So ikaw ba masasabi mo na when you broke up with A, mahal na mahal mo pa rin ba siya nung time na yon? Or masasabi mong dahil dun sa mga nangyaring toxicity, medyo nag-fade, nag-subside ba? Or masasabi mo bang, hindi, mahal na mahal ko pa rin. It's just that toxic na eh. Alin dun? Eh, ano po, mahal ko pa rin naman po. Wala naman pong magbabago dun na siyempre po may pinagsamahan kami and at the same time, naging part siya ng life ko na yun. At the same time, sabi ko nga po kanina, first girlfriend ko siya, first boyfriend niya ako. So, parang that's something po na maaalala ko din po. Pero since, tanggap ko naman unti-unti ko naman pong natatanggap na hindi ako magiging part ng future niya and hindi rin siya yung part ng future ko, then I'm happy to let go ko kahit masakit. Oh, Seth, kung meron ka pang mensahe, gustong ipaabot sa kanya kung sakaling makarating ito, ano yung gusto mo pang sabihin kay A? Go ahead, Seth. Kung nakikinig ka man, I hope na okay ka. At the same time, I hope na you're also doing well sa studies mo. At the same time, sa work mo, hopefully, nababalance mo. Just know na I'll be supporting you pero hindi na katulad ng dati. I'll be supporting you parang silently. At the same time, I hope na we both move on na from this. And at the same time, I can't wait for you to become the person na you're destined to be. Yun po, DJ. Oh, that's beautiful, no? Pero ang sakit nung linya na yon na know that I'm still here for you, susuportahan pa rin kita, pero hindi na doon sa paraan kagaya ng dati. Yan yung hard Opo. truth na minsan ang hirap-hirap matanggap, lalo yung mga tao na nasanay na nandyan lang parati sa tabi nila in support, 'di ba? Yung taong minahal nila ng kay tagal tapos all of a sudden biglang mawawala. Na bagamat oo nandyan pwede mong kausapin anytime, goods kayo, 'di ba? Pero iba na eh. Iba na yung dynamics, iba na yung pakitungo sa'yo. Ito na yung suporta na, okay, I support you, I will cheer you up. Pero wala nang yakap, wala nang lambing, wala na yung mga salitang I love you. Kayo ba dalawa, Seth, no? Nagkakausap pa rin ba kayo? Or the breakup day was the last day that you guys had a conversation? The breakup day po was the last conversation po. Oh. Kahit po, yun nga po, tinatamaan ng ligaw na relapse, tinitibayan ko po na hindi mag-message or mga musta. Oh, alam mo ito yung gusto ko din tanungin, no, sa mga tao na nakipag-break. Kaya nyo ba talaga yon? Ay kasi 'di ba parang pag inisip ng mga tao, ikaw naman nakipag-break sa akin eh, hindi mo na ako mahal. Pero ikaw, bilang tao, bilang jowa na nakipag-break, ikaw ang nakipag-break. Nafi-feel mo pa rin ba yun minsan yung text ko kaya? Namimiss ko eh. Namimiss nyo pa rin ba yung mga taong brineka ninyo? Yes po, DJ Alex, talagang nami-miss ko rin po. Pero, yun nga po, hanggang dun na lang. May times po na parang kulang na lang ise-send ko na-type ko na. Pero, hindi na lang kasi baka ma ma-affect ko rin yung pag-go niya or, ah,
parang gano'n po DJ Alex, yung parang tawag niyan, yung magugulo lang na imbes na nagmo-move on na yung tao, yung parang gano'n po. Grabe 'no, ang napaka-mature. Napaka-mature nitong take mo doon sa ating katanungan 'no. Yung alam mo na kasi yung implikasyon na kapag ginalaw mo na naman or hinawakan mo na naman yung sugat, lalo lang sasakit eh. May tendency pa na tuyo na nga yung sugat tapos pag kinadkad mo uli, 'di ba? Kinabkab mo, dudugo na naman at lalong mas masakit until paulit-ulit na lamang magdudugo yung sugat na yon at hindi na mawawala. Ni maging peklat, hindi niya makukuha maging peklat dahil Opo. paulit-ulit lang kayong magkakasakitan. But it takes a lot of maturity. So, grabe. Sobrang ina-admire ka namin sa mundo ngayon na kung saan napakaraming marurupok. Be like Seth, 'di ba? Yung alam niya kung ano yung best talaga para sa kanya at syempre higit sa lahat para doon sa taong minahal niya. Marahil minamahal mo pa rin hanggang ngayon pero you know na ang best para sa inyo is to be apart from each other. Ang tanong ko lang, Seth, no? Kasi syempre, ito hindi maiwasang isipin siguro nung iba nating mga listeners. Baka naman kasi si Seth, o ayan, may nakakausap na iba kaya hiniwalayan. Wala namang ganon, 'di ba? Wala naman po, O, as of 'di the ba? moment. Oo. Kumbaga Opo. nangyari lang talaga yung desisyon. Kasi may ibang mga tao, eto Seth 'no, yung kagaya mo, nasa relasyon, nakaranas na parang medyo red flag na 'to, medyo toxic na 'to. Pero hindi nila magawang iwan kung paano ka naging matapang at kung paano mong iniwan na lang yung inyong relasyon, no, sa maayos na paraan. Some people do not have the courage to do that. Kasi iniisip nila wala pang kapalit eh. Wala pang sasalo sa akin. Paano ako? Ang lungkot. Di bali ng toxic kami, ang mahalaga lang, may tao pa rin na nandyan sa tabi ko kasi ayokong mabuhay nang walang kasama sa mundong ito. Pero ikaw, paano mo napaglabanan yun na when it's enough, it's already done. Na kahit na toxic, kahit na wala akong paglalagapakan na ibang tao, kahit walang ibang sasalo sa akin, I'm still going to proceed with my decision and be firm about it. Paano mo yung ginawa? Unang-una po DJ Alex, it sounds easy pero mahirap. Naririnig ko po sa mga friends niya minsan kapag sinasabi sa'kin na, "Hala si Seth iniiwasan ako," ganyan. Pero ang totoo po parang yun po yung way ko na to help her and, at the same time to help myself na maka-move on. For example po papasok sa school, dun pa po ako sa kabilang ruta dadaan para lang hindi kami magkasalubong nun. Nung fresh pa po, nung fresh pa yung breakup talagang iikot pa ako sa ibang gate para lang dun ako dumaan papasok at parang iniiwasan ko yung room niya lagi kapag dadaan ako, dun ako sa mas malayo pang iikutan kaysa dun sa may entrance na mas malapit. Parang yun po yung isa sa mga simple ways na ginawa ko para maka-move on po. Kasi 'pag parang laging magkikita, for me po parang ako po, sinabi ko din po pala 'to sa mga friends ko, sabi ko, 'pag nagkausap kami niyan babalikan ko talaga yan. So, sabi ko talagang nasa akin po talaga din yung way ng pagmo-move on. Yun. Kumbaga, ano rin siya, no? Constant effort din sa part mo na kahit na ang hirap, kahit na ang sakit na iwasan siya. Kasi ayan lang, oh, schoolmates lang Opo. kayo. Pwedeng-pwede kang bumigay anytime doon sa feeling of missing your ex. Pero hindi mo ginawa kasi alam mo nga na ito na yung best para sa inyong dalawa. So siguro bilang panghuli, Seth, no? Masasabi mo na it's best to really cut off all forms of communication with your ex. Kahit yung simpleng pagkikita, pagdaan sa hallway, hanggat maaari iwasan para matulungan na rin yung isa't isa na maka-move on. What do you think about that? Yes po. Talagang parang may part din po sa'kin na ito yung gagawin ko para maka-move on. Ito yung way na para maka-move on na kahit nami-miss ko siya, hindi ko siya ime-message or kung makikita ko man siya kasi hindi naman ano, may times talaga na makikita ko siya pero hanggang ngiti na lang po talaga DJ Alex. Oh, alam mo, recently may nakapagsabi nga sa akin na minsan, hindi naman dahil hindi mo na mahal ang isang tao. Minsan nga daw mas mahirap magpanggap na wala ka ng pakialam
na hindi mo na siya mahal kahit deep inside. Yung moment pa lang na makita mo ang lungkot ng mata niya, ang lamlam ng mata niya, it breaks your heart. Ganon din ba yung naramdaman mo nun? Na parang yung mga naririnig mong storya, kwento about A, na ang lungkot niya after ng breakup niyo, does it still affect you? Nakaka-affect naman po. At the same time po, kasi kilala din siya ng parents ko. So, dati hinahanap siya, ganyan. O, asa na si A, asa na si ano. Pero sasabihin ko, ay wala na po, ganun po DJ Alex. So parang, ah, kahit na makita ko siyang malungkot, alam ko naman din po na may friends siya na handa siyang damayan. Na kahit hindi ako yung yumakap sa kanya, kahit hindi ako yung tumapik sa likod niya, hindi ako yung mag-comfort sa kanya. Alam ko naman kung may mga makakasama pa rin po siya. Yun. Seth, maraming salamat ha sa tiwala na pinagkaloob mo dito sa pilot episode ng bago nating programa, ang Heart Speaks. Salamat kasi talagang nangusap ang puso mo sa ating programa at tinuruan mo kami ng leksyon kung paanong maging matapang. At 'di ba, tonight we realize na hindi dahil iniwan mo ang isang tao, ang isang bagay, ang isang pangarap, ay hindi mo na siya mahal. Minsan, 'di ba, you just really have to know your worth and your value para ma-realize mo na kailangan mo ring unahin yung sarili mo, yung pagmamahal para sa sarili mo. Kaya Seth, thank you for teaching us a lesson ngayong gabi. May gusto ka bang Thank batiin you. bago tayo mag-good night? Sige po. Binabati ko na lang din po yung mga classmates ko sa 24N, sa 13N, and sa 15N, pati yung groupmates ko and yung mga friends ko sa 6 Minute Krang, si Pat, si Sasa, si BJ, si Eds, and si Jesselyn. So, yun lang po, DJ. Yon, sa lahat ng mga tropa ni Seth, yan ang tularan nyo. Huwag magiging marupok. 'Di ba? Kailangan sing tapang tayo ni Seth kung lumaban para sa pag-ibig. Seth, thank you so much. Mag-iingat ka. Good night. Good night po. Thank you din po sa pag-answer. At yan na nga, ka-vibes, sa kausap natin from Angono, Rizal, si Seth. 'Di ba? Matalino, intellectual na bata, pero hindi lang pagdating sa romantic love, 'di ba? Matalino siya dahil alam niya na dapat bigyan niya at pagkalooban ng kanyang sarili ng pagmamahal. Dito nakita natin no, na maski siya yung nag-initiate ng breakup with his ex-partner na si A, talagang mahal pa rin niya yung taong ito. Pero minsan sa sobrang pagmamahal natin, kapag alam natin na hindi na maganda para sa tao yung relasyon, na hindi ka na healthy para sa taong yun, at ang palagi na lamang nangyayari sa tuwing magkasama kayo ay puro kasamaan, puro kapangitan, 'di ba? Puro kamalasan. Doon mo marirealize na dapat mag-step back ka na at ipaubaya na lamang, 'di ba? Sa nasa itaas, yung pag-aalaga doon sa taong minsan ay minahal mo. Hindi ibig sabihin na iniwan mo, hindi mo na mahal. Pero ang ibig sabihin lang noon, mas mahal mo siya enough dahil alam mo na yung paglayo mo sa kanya ay mas lalong makakabuti para sa kanya. Sa lahat ng mga nakarelate dyan at dumaranas ng kapighatian dahil recently nakipag-break lamang sa kanilang mga partner, isipin mo na lamang may dahilan. Bakit nagtapos ang inyong relasyon marahil ngayon, 'di ba? Ang sakit. Hindi mo alam kung saan uhugutin yung lakas. Yung tipong, 'di ba? Magtatrabaho ka, kailangan mong ngumiti, kailangan mong sundin lahat ng mga utos ng boss mo kay gaano karami. Pero hindi mo alam saan uhugutin yung inspirasyon para magpatuloy. Hindi mo alam saan isisingit ang pag-iyak. Pero tandaan mo, this is just a phase. Normal na maramdaman itong kalungkutang ito, pero darating sa punto ka-vibes na kapag napaglagpasan mo to at napagtagumpayan mo yung mahirap na step na ito sa pag-move on, you will be okay. Very, very soon. Kaya ka-vibes, kung meron kang nais, sabihin at ikwento from the bottom of your heart. Bukas ang ating programa, ang Heart Speaks with DJ Alex. Kaya for tomorrow, save mo na ang ating numero 0954-406-1967. For now, let's get back to even more of the music dito pa rin sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, ang oras natin, 9:11. 92.3